Pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos sa mambanal sa pangalan ni Jesus sa hapong ito. Sa pangunat dalangin ng mga pastor, kung saan po kami nasupungan sa manigwang pagkukulang, pagkakamali patawarin po kami malapang ni Jesus, hallelujah. At dalangin ko malapang Panginoon sa iyong mga salita. Sa ganang akin, wala po ako magagawa sa po maasa, bigyan po ng sapat na power, at buksan po unawa lahat ang patirang dilo talaga sa mga baguhan. Pagpalain mo kami lahat at aming sinasaway sa hapong ito ang di mga problema suliranin sa lahat ng mga hadlang sa panginig sa mga salita aming dinadalangin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus ito po aming dalangin. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Bago po lahat ako pinapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagliwalhati, pagsamba at pagdakila sa ating pinakamamalapan sa pulamang. At ang pagbati po ng dubling pagrespeto sa ating mga pastor ng magandang hapon, maging sa lahat po ng kanyang mga anak, at sa pato nating inaalala mga ganitong aral turo na ating bilabid na pastor, bilabid Mama Dear. At gandang pagbati sa inyo po lahat, sa lahat ng patiran dito, sa mga baguhan, sa mga datihan, at sa lahat po na kasubaybay sa ating baligawain, pagpalain ng ating pinakamamalapan ng Jesus. Praise the Lord. Punin na ating malapanginoon at tayo patuloy po minamahal ating pag-aralan po ang banal na kasulatan. Dito po minamahal, sadyang ang patungo sa langit ay sabi nga ay ang daan ay makipot ang daan, matinik, subalit ang dulo ay buhay na walang hanggan. Kaya dito po minamahal, pag-aralan po natin ang sabi nga yung pagsubok sa inyong pananampalataya. Yan po minamahal, o the trial of your faith. Yan po, minamahal. Tayo po, minamahal, lahat ay, siyempre, lahat sa mga baguhan, tayo pagdalo natin, siyempre tayo nakatingin, nanonood, tinitingnan natin kung ano mga nangyayari sa paligid. Yan po, minamahal. Pero magpatuloy lang po tayo. Minsan may nakita po tayo, nagpapartoo, may mga pagsubok, mga trials. Pero yun po ay, sabi nga, mapalad pag tayo sinusubukan. Dahil dyan, tinitingnan kung gaano natin iniibig ang ating dakilang Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At sapagkat, sabi nga ang banal na kasulatan, ibig ng mahal na Panginoon, ang lahat ng tao ay maligtas. Ayaw niya ang tao ay mapahamak, umapunta doon sa impyerno. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, tayong lahat ay makarating sa langit. Una-una na po minamahal, siya po ang gumawa ng paraan. Sapagkat ang kalaban nga po na dyablo ay araw-araw humahanap ng kanyang masisila. Yan po minamahal. Araw-araw nagtatrabaho ang dyablo para ang mga tao ay linlangin. Yan po minamahal. Subalit ang ating mahal na Panginoon ay talagang lagi gumagawa ng paraan para tayo iligtas. Para ang ating pananampalataya ay magpatuloy hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kaya ating mapasan dito po minamahal sa ating mababasa na ang ating mahal na Panginoon ay siya ay nagpasting din bilang tao ng 40 days. Grabe po minamahal. Ang ating mahal na Panginoon Jesus nag-ayuno ng 40 days. At sa kanyang pag-ayuno po minamahal, ay sabi nga ay hindi nagutom. Subalit nung naka 40 days, nakaramdam na siya ng gutom. Yan po minamahal. Karakadaka ang dyablo ay nilapitan siya. At doon po minamahal ay tinutukso. Yan po minamahal. Kaya ito po ang ating pag-aaralan, ating na pong basahin. Ang Mateo Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 11. Ating basahin po minamahal. Dito po sa aklat na Mateo Kapitulo 4, talatang 1 hanggang sa 11. Sa 1, nang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos,
ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nang magkagayoy, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutoksuhin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sambahin mo ako. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Dito po sa 11, nang magkagayoy, iniwan siya ng dyablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Amen. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Dito po minamahal, pag-aralan po natin ang sinasabi rito. Dito po ay susubukin tayo ng ating Malapanginoon. Una, yung ating pag-iisip. Pangalawa, ay yung ating desisyon sa ating bibig. Ang pangatlo, ay yung ating ginagawa o yung ating nilalakaran. Yan po minamahal. Ating isa-isahin po minamahal, ang ating Malapanginoon Jesus, nang siya'y ihatid ng Espiritu Santo upang siya'y tuksuin ng dyablo. Yan po minamahal. O ibig sabihin, talagang andyan po minamahal. Inihatid siya para siya'y tuksuin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Yan po minamahal. At doon po minamahal, nung siya po ay nagutom, siyempre siya ay susubukin na ng dyablo yung kanyang pag-iisip. Ano ang kanyang gagawin? Ang kanyang pisikal na katawan, siyempre nagutom, nanghihina. Kaya isip po minamahal, na ang sa unang panunukso ng dyablo, ay sinabi sa kanya po minamahal, na ikaw anak ng Diyos, ipag-utos mo sa mga batong ito na sila ay maging tinapay. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Oh. Doon agad sinusubok ng dyablo kung ano ang gagawin mo. Dahil ikaw ay nagugutom. Nagutom. Yan po minamahal. Nasasabihin, kaya mo naman may kapangyarihan Yan po minamahal. Kahit yung pwede kang kumain Yan po minamahal. Kahit yung bato ay kaya mong gawing tinapay. Dahil nagugutom ka, makakain ka. Pero talagang wise ang ating dakilang Diyos. Ang lahat pagkasabi ng praise the Lord. Sinusubok lamang yung ating isip. Yan po minamahal. Kung magiging matatag ka sa iyong desisyon. Yan po minamahal. Dahil minsan sa atin ganon. Pag tayo dadalo, iniisip natin, o pag tayo nakadalo na, ipagpaligay na tayo nakadalo na. Naku, ang tagal pala ng gawain doon. Yan po minamahal. Paiisip sa inyo ng dyablo yun. Ang tagal pala, sapul umaga tayo, alas 9 hanggang ngayon. Alas 2 sa 12 na. Yan po minamahal. Oh, narito pa rin tayo. Kaya, yan po minamahal, ginugulo lamang yung ating isipan. Pero kung ating maunawaan yung dulo nito, ikaw ay tatantanan din ng dyablo o hihiwalay din yan. Yan po minamahal. Tinutokso lamang ikaw ng dyablo para ang isip mo ay malito na ikaw ay maglingkod sa ating Malapanginoon, magpatuloy ka na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Di po minamahal, ang sagot ng ating Malapanginoon
na kung gawing tinapay. Di dapat sumagot at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Doon siya mabubuhay, sabi nga, sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, minamahal, kahit tayo mag-ayuno, ang ating mahal na pastor, nakapag-ayuno ng ilang beses na 40 days. Hindi ko lang mawari kung ilan. Yan po, minamahal. Ang alam ko po, dati po, minamahal, nag-ayun ang ating mahal na pastor ng 90 days nung magkukursada ng Araneta Coliseum. Yan po, minamahal. Pagkatapos nung pumunta ng Talipaw, Hulusulo, umabot nga po ng 120 days. Nasa 100 araw at 20 na hindi ka kumakain, nabuhay pa rin. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Na ibig sabihin, ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating mahal na Panginoon. O yan po, minamahal. Kaya sa atin po, minamahal, sinusubukan lang tayo. Kung ano ang ating gagawin, magpapatuloy ka ba maglingkod sa ating mahal na Panginoon o hindi? Minsan, halimbawa po, tayo, yan katulad ngayon, may mga baguhan, may mga karamdaman. Sa unang lapit natin po, minamahal, sabi, ano kaya? Pagagalingin nga kaya? Yan po, minamahal. Pag laging may ano kaya, yan po, minamahal, may pag-alinlangan, ayun ang mahirap. Pero kung isipin po, minamahal, na pagdalo mo, ito ang umpisa mo para manampalataya ka sa ating dakilang Diyos. Huwag mo nang isipin yung karamdaman mo, bahala doon ang mahal na Panginoon. Ang isipin mo kung paano ka makapagpatuloy maglingkod sa ating dakilang Diyos. Sapagkat habang ikaw ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, doon ka nakapokus sa kaligtasan sa paglilingkod, sa maramdaman mo, wala na pala yung sakit mo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa bawat nagpapatotoo rito po, minamahal, yung ating kapatid po, minamahal, sabi nga, nawala ng boses sa loob ng 5 taon. Napakatagal po, minamahal. Sa loob ng 5 taon, marami namang pagamutan ang pinuntahan. May mga albularyo sa doktor. Yan po, minamahal. Sabi nga yung vocal cord niya dito po, minamahal, parang nagka-diferensya. Ay hindi na maintindihan kung anong gagawin. Pero yung pagdating ng pagtawag sa kanya ng ating mahal na Panginoon, at sabi nga, umalis siya ng kanyang tahanan na hindi na alam kung saan ay hopeless na, wala nang, hindi na maintindihan kung saan siya pupunta. Subalit biglang napaisip sa kanya, ay yung kanyang, sabi nga nung dalaga pa, naging kaibigan po, minamahal. Pero yung pala, ay isa na po sa kapatid sa Jesus Miracle Crusade. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Anong pong naipayo? Ang sabi nga ay, kung ganyan din lamang ay sumama ka sa amin doon sa Candelaria at tayo sasamba. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hindi sinabi na sumama ka sa amin para ikay pagalingin. At tayo sasamba. Yan po, minamahal. At sa pagsamba nga po, minamahal, minsan ako rin, ayun ay natandaan ko po, minamahal, ang pagkakaalam ko, akala ko apaw. Yan po, minamahal. Dahil hindi nagsasalita, bago parang ambos, napakahina nga po, minamahal. Yun ang nasa isip ko po, minamahal. At alam po, minamahal, sa pagdalo niya, pagbalik niya sa kanyang tahanan, iba naman ang naisip niya. Hindi na niya naisip yung yung karamdaman. Nandun pa rin, di pa rin siya makapagsalita. Pero ang naramdaman niya, nung makadalo siya, nagagalak siya. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Natutuwa. Kaya yung kanyang kagalakan niya po, minamahal, sunod na gawain, dumaluli. Yan po, minamahal. Yun ang naramdaman po, minamahal. Habang nadadalo siya, nagagalak yung kanyang puso. Kaya sa loob ng 1 buwan, dahan-dahan ang nagkakaboses na. Purihin ang ating mahal. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Kaya kung iisipin mo agad na biglang gagaling, ayaw ng mahal na Panginoon ng ganun, parang instant healing. Yan po, ang gusto ng mahal na Panginoon, mas maganda yung gradual.
Dahil dahan-dahan mo, maunawaan mo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Na ang sabi ng banal na kasulatan sa ating nabasa, ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating mahal na Panginoon. Doon tayo mabubuhay. Ang lang pagsabi ng praise the Lord, yung salitang lumalabas sa bibig ng ating mahal na Panginoon, doon tayo mabubuhay. Yan po, minamahal, hindi sa tinapay lamang. Sa bawat pagdalo natin po, minamahal, sabi nga ng isa nating kapatid, sa bawat pagdalo, merong lumalabas sa kanya. Yan po, minamahal, may nawawala sa kanya. Dahil ang kanyang karamdaman, nung pormero po minamahal, hindi pinapansin itong ating balagawain. Pag sinusundo namin yung kanyang mahal na ina, naiinis siya. Yan po minamahal. Pagkatapos yung bandang huli na, naku, sasabihin sa amin, ay wala dito ang inay at umalis, ay nandun lamang itinatago niya sa kwarto. Ayaw payagan. Yan po minamahal. Kaya bandang huli, hindi na namin masundo. Pero isang araw nang siya'y magkasakit, yan po minamahal, ang sabi niya, nung magkasakit siya, pa-check up, may karamdaman, uminom siya ng gamot, in other days, a month, nagpa-check up uli, nadagdagan yung sakit. Yan po minamahal, nadagdagan, dahil siyempre, nainom siya ng gamot, nadagdagan. Nung patuloy siyang ilang buwan uli, nagpa-check up naman, tatlo na ang karamdaman. Yan po minamahal. At hanggang sa dumating po minamahal, na bumili niya siya ng oxygen. Abay, naging 5 na, naging 7 na ang karamdaman. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Nung siya po ay naka-oxygen na meron sa salas, meron sa may kusina po, minamahal, dahil kinakailangan dire-dirsyon ng kanya oxygen, ang sabi niya, ano nang buhay ito? Akala niya siya'y gagaling kada check-up, dagdag ang karamdaman. Kaya biglang naisip yung pinaglilingkuran ng kanyang ina. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At nasabi pa si Siran, sige, puntahan. At nasiran po minamahal. At yun sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Nung ang kanyang puso ay nanumbalik sa ating mahal na Panginoon, na pinakinggan niya ang salita ng Diyos. Nasubukan yung kanyang isip, yung kanyang mind po minamahal, na dati ang kanyang iniisip, wala ito sa katotohanan ng gawain ito, itinatago ng kanyang ina. Kaya po minamahal. Pero nung siya po minamahal, bumalik yung sa salita ng Diyos, na ang kaligtasan, ang buhay, hindi sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating mahal na Panginoon. Doon siya napapokus, doon sa salita na lumalabas sa bibig ng ating mahal na Panginoon, sa banal na kasulatan. At nang siya'y umaten po minamahal, pinagpala, unti-unti na siyang lumalakas. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pagdaluli po minamahal, lalakas, yan po minamahal. Siya'y meron ng maintain ng gamot, yan po minamahal. Dumadalo ulit ng dumadalo, sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon, mag-1 taon na ngayon, purihin ang ating mahal, lahat ng mga karamdaman niya, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yan po minamahal, susubukan ng ating mahal na Panginoon yung ating pananampalataya. Yan po minamahal, lahat tayo po minamahal dito, sinusubukan. Kaya yung mga ating mga kapatid, mga baguhan, nabautismuhan na kayo. Ibig sabihin, nagkaroon na kayo ng kaunting pananampalataya. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Lagi kayong babalik para kayong magtubuan ng pananampalataya. At yan po minamahal. Kaya kung ating paparto sa inyo ay napakarami yung mga ating mga kapatid na sa pamagitan ng salita ng Diyos, sila po'y binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Dito po minamahal, ang sabi ng 5, na magkagay dinala siya ng dyablo sa bayang banal
At inilagay siya sa tuluktok ng templo. Ibig sabihin, doon pa sa, sabi nating bayang banal, o sambahan. Yan po minamahal. Tore. Yan po minamahal. Doon siya dinala ng dyablo. At sinabi sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tukol sa iyo at aalalayan ka ng kanyang kamay. Baka matisod ka ang iyong paa sa bato. Yan po minamahal. Subalit sumagot pa rin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng 7. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tuksuin ang Panginoon mong Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Minsan ay ganun tayo po, sapagkat sabi natin, oy, narinig ko dun sa bahay-sambahan, mayroon daw tayong Anghel de la Guardia. Yan po minamahal. Alam ng dyablo eh. Di po minamahal. Dinala ang ating mahal na Panginoon sa taluktok. Magpatihulog ka. Dahil siyempre, narinig ng dyablo, mayroon tayong Anghel de la Guardia. Aalalayan tayo. Ay sabi nga, kung sinasadya mo ang pagkakasala, wala nang haing kapatawaran. Ay kung sadyain mo na ay kayo magpatihulog at sabi parang subukan malapangin, ay hindi mangyari. Yan po minamahal. Kaya ang sagot ng ating mahal na Panginoon, nasusulat din naman, huwag mong tuksuin ang Panginoon mong Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Huwag natin tuksuin. Yan po minamahal. Ang dyablo po minamahal, walang tigil. Yan po minamahal. Hanggat hindi ka nalulugmok. Yan po minamahal. Patuloy at patuloy po minamahal. Pero wag tayong mag-alala. Dito sa bandang huli, tagumpay ang ating mahal na Panginoon. Yan po minamahal. Tayong mga Kristiyano po minamahal, katulad niya, sa pormero natin po minamahal, pagdalo, inuusig tayo. Lagi ka na lang pumunta doon sa chapel. Ano ang ginagawa ninyo? Pero bandang huli, tatawagin ka rin nila. Yan po minamahal. Una, sasabihin, o brother, sis, o kapatid, dumaka nga rito. Marami kaming damit dito. Ito'y para sa inyo. Purihin ang ating malapan. Abay mangusig, sila pa magbibigay sa atin. O yan po minamahal. Iba't ibang kapamaraanan. Pero pag tayo natagal, mausa yung dyablo na umay na, pinabayaan na tayo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kagaya ng ating mga loved ones. Hindi rin kayo mapigil. Hayain na. Kagaya ng ilan natin kapatid po minamahal. Samba ng samba, yung kanyang malasaw, galit na galit. Yan po minamahal. Ayaw mapigilan. Ay bandang huli, talagang dinala na yung damit doon sa chapel. O dyan na yan. Yan po minamahal. Nasa sako. Dahil ako mismo ang nakaharap eh. Yan po minamahal. Dinala, yun ay overnight noon, gabi. Diyan na yan. At hindi ko natatanggapin yan. Yan po minamahal. Lasing hanggang sa umalis. Pero ang ating mga kapatid naman, tuloy-tuloy, naglingkod sa ating mga, bumalik sa kanila. Yan po minamahal. Pero yung palang umpisa na ang isip ng ating kapatid po minamahal ay baguhin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng mga musig, hindi ko mapigilan. Yan po minamahal. Wala rin siyang magawa. Naglasing siya, wala rin siyang magawa. Pero nung hipuin ng ating mahal na Panginoon, ang sabi dong sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kainuman, mag-inom na tayo. Sabado yun po minamahal. Mag-inom na. Sabi ko, anong nangyayari dito? Yan po minamahal. Niyaking na lahat yung mga kapitbahay, yung kanyang mga kakilala po minamahal. Talagang nag-inom na. Hindi alam yung plano ng mga kasama. Yung pala ang plano, siya'y aatin na, dadalo na. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tinupad niya na yung gumugulo sa kanyang isipan, nawala at ang mahal na Panginoon ang pumasok na sa kanya, dumalo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Noong makadalo po minamahal, grabe yung iyak niya sa ating dakilang Diyos. Sapagkat pag yung pagdalo mo ay taos puso,
kahit gaano man kalaki ng kasalan mo, kapula ng kasalan mo, mapapatawad yan ng ating mahal na Panginoon. Yan ay kayang paputiin ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung kanyang pagdalo po, minamahal, doon siya nakatuon, doon sa salita ng ating mahal na Panginoon, na kanyang pinakinggan lahat. Nung sinabi ng mangaral, itaas ang kamay, manalangin tayo, ay talagang taas yung kanyang kamay. Magpuri sa ating mahal na Panginoon ng malakas. Yan po, minamahal. Sing aloud, umawi tayo ng malakas sa ating dakilang Diyos. Talagang kung magpuri po, minamahal. Nag-it's bubbling, talagang lumukso po, minamahal. Lahat na ginawa. Kaya tuwang-tuwa ang ating mahal na Panginoon. Nagpatuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sumama sa mga Bible study. Doon po, minamahal, nagsimula na talagang tinantanan ng dyablo, umalis na ng dyablo, at hindi na, sabi nga, nakabalik at tunay na siya pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya po, minamahal, lahat tayo ay sinusubukan ng ating mahal na Panginoon at nagpatuloy pa rin ng dyablo. Ang sabi ng talatang 8, muling dinalang ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng kaharian ng sa sanlibutan at ang kalawalhatian nila. At sinabi sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin ako. Yan po, minamahal. O yung pagsubok sa ating nilalakaran, sa ating kapanahunan. Yan po, minamahal. Susubukin ka. Kung ikay magpapatuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon, sabi nga, ano ang ating magiging buhay? Sa hindi nakakaunawa, ano daw ating maging buhay? Miyerkules, Biyernes, Linggo, nandito na tayo. Paano yung trabaho nyo? Yan ang sinasabi po, minamahal. Paano kayo kikita? Paano magtatrabaho? Kaya uupiran ka ng dyablo. Dito ka na, bibigyan kita ng trabaho. Malaki ang sweldo. Yan po, minamahal. Diyan tayo subukin naman po sa ganyang mga bagay. Marami natin mga kapatiran na sabi nga ay may tatlong magkakaibigan po, minamahal. Yung isa ay medyo nanghina. Yung pangalawa, sabi na ako muna magtatrabaho. Siguro sa loob ng 1 taon, makakaipon ako. Yung isa naman po, minamahal, nagpatuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon. After 1 year, yung nagtrabaho, ano, kumusta? Nakaipon ka na ba? Wala rin. Yan po, minamahal. Samantalang yung nagpatuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon, tinuruan ng ating mahal na Panginoon na manampalataya at nakasunod siya sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Sumamba na sumamba hanggang sa nagagawa na niya na magpagamit sa ating mahal na Panginoon. Yan po, minamahal. At tunay na habang nagpagamit, siya pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Yan ang pagsubok po, minamahal, sa ating ginagawa. O kagaya nga ating mahal na Panginoon Jesus, siya tinukso na ipinakita sa isang lugar mataas sa bundok at halos kita lahat yung kapaligiran. At kung sasambin daw po, minamahal, ang kalulatian ay mangyari sa iyo. Yung kasiyahan o sabihin nating kaalwanan sa buhay. Pero wala din doon ang kaalawan o yung kayusan ng buhay sa sanlibutan. Yan po, minamahal, nasa atin dakilang Diyos. Kaya sinabi ng ating mahal na Panginoon, ang sabi ng dyablo, ibibigay ko lahat sa iyo yan, sambahin mo lamang ako. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, na magkagi sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Kaya nung bandang huli, walang nagawa ang dyablo. Yan po, minamahal. At sinabi ng 11, na magkagi iniwan siya ng dyablo, at narito, nagsidating ang mga anghel, at siya ay pinaglingkuran. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Pag natapos na mga trials, ang mga pagsubok na yan, sabi nga, andyan na yung mga anghel, tutulungan tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, dumating man ang pagsubok sa inyo, walang pagsubok na dumating sa atin na hindi natin malalampasan. O ibig sabihin,
lahat yan ay malalampasan natin. Kaya sa mga bagon po minamahal, mga trials lamang, magpatuloy lang kayo. Sapagkat minsan tayo sinusubok sa ating pag-iisip. Yan po minamahal. Sa ating bibig, kung anong ating magiging desisyon. Yan po minamahal. At yung ating, pangatlo po, yung ating nilalakaran o yung ating mga ginagawa o yung ating gagawin. Pag tayo nakalampas sa mga trials ng dyablo na yan, lalayo din yan sa atin. Yan po minamahal. Pag yan ay nilayuan tayo, andyan yung mga anghel, darating sa atin, darating yung suporta sa iyo, darating yung mga pagpapala sa iyo, mga minamahal. Alam po sabi, praise the Lord, o wala ka nang iisipin, anong kakainin mo bukas? Kagaya na daw ng mga ibon sa impapawid, hindi nag-iisip sila na anong kakanin bukas, basta sila ay huni ng huni, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, ganun lang ginagawa. Hindi sila nag-iisip anong kakainin, ano ang daramtin, kundi ang kanang iniisip basta mabuhay ng masaya na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. O yan po minamahal. Ating basahin po minamahal ang kasunod talata dito sa 1 Corinto 10:13. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 10, talatang 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao. Datapwa tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Amen. Yan po minamahal. Huwag niyong isipin na tayo sinusubok ng Diyos. Ang dyablo ang nagbibigay ng mga trials niyan eh. Kagaya ng ating malapang ng Jesus. Oh. Nag-ayuno siya ng 40 days. Pero ang dyablo ay sinubukan po minamahal. Oh. Hindi, nung sa 3 trials na ginawa ng dyablo, nalampasan, saka pa umalis ang dyablo. Yan po minamahal. Dito po minamahal, ang sabi ng ating Panginoon, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Oh. Ibig sabihin, kaya dumating sa iyo yan, mga trials sa mga pagsubukan, kaya mo. Kaya natin. Yan po minamahal. Sapagkat hindi naman ipinahintulot ng ating Panginoon na lalampas pa sa iyong pananampalataya, yung hindi mo makakaya. Yan po minamahal. Ibig sabihin yung mga trials, yung mga pagsubok na yon, malalampasan natin sapagkat yan ay pinaubaya lang ng ating Panginoon. Sige. Katulad kay Job, napakahirap naman nung kay Job. Pagka yung ating isasampol po minamahal na si Job ay nung sinubok ng dyablo ay talagang matindi. Pero si Job po minamahal ay talagang andun yung kanyang grabing pananampalataya. Yan po minamahal. Hindi humiwalay si Job sa trial, sa mga pagsubok. Kahit anong bigat, yan po minamahal, nalampasan niya. Pero po minamahal, yung kay Job, sa una-una lang po minamahal, dahil siya mayaman, marami siyang pag-aari. Sa karami ng pag-aari, namatay lahat. Yung kanyang pag-aari, naubos. Yan po minamahal. Nung maubos, pati yung kanyang mga anak, nangawala rin, nangamatay. Ang huli, nagkasakit. Akala lang yung kanyang sakit simple. Aba, tumagal ang tumagal. Halos talagang yung mga aso, halos sinimura siya, wala na siyang... pero ang kanyang isip, patuloy pa rin siya nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Hanggang sa nawalaan na ng tiwala yung kanyang asawa, at sabi nga, itakwil mo na ang Diyos mo. Ang sabi ni Job po minamahal, hangal na babae. Yan po minamahal. Hindi na sinabing asawa, hangal na babae. Hindi ka baga tatanggap ng mga pagsubok, panay pagpapala. Lahat ng yan ating tanggapin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Nung makalampas si Job, pinagpala ng ating mahal na Panginoon.
Ibinalik yung kayamanan, doble pa yung kanyang mga anak, ibinalik. At yung pananampalataya nasulat sa banal na kasulatan. Hanggang ngayon, yun ang ating tinitingnan. Kaya po minamahal, sabi ng Korinto, na yung dumating na mga tukso sa mga tao ay yung matitiis ng tao. Itapat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksuin ng higit sa inyong makakaya. Ibig sabihin yung lalampas pa sa ating makakaya ay hindi na ipapahintulot ng ating mahal Panginoon. Yung atin lang pong makakaya. Yan po minamahal. Kundi kalakip din ng tukso ay gawin ang paraan ng pag-ilag. O, ibig sabihin, tayo naman po minamahal, gawin natin paraan. O. Halimbawa po, minamahal, inimbitahan ka ng iyong mga loved ones. Alam mo na mga makasanlibutan yon. Gagawa ka ng paraan. Kaya namang gawa ng paraan eh. Mag-alib. Naku, hindi ako makarating dyan. Dahil kami may samba. Purihin ang ating mahal Panginoon. Oh. Makakailag ka, makakaiwas ka. Dahil pagka ginawa mo, naglingkod ka sa ating mahal, maunawaan naman nila. Sa pormero, magagalit yun. Pero darating araw, tatawagin ka dahil itong ating kapatid to, lagi itong dumadalangin, lagi itong nasamba. Kaya magbibigay pa sa atin ng request prayer. Ay pero pag ikay mahina, nako, pupunta ka doon, madadala ka. Hindi ka umilag eh. Yan po minamahal. Kaya ang sabi ng Biblia, gagawa din ng paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. O, yan po minamahal. Iwasan mo para matiis, malalampasan din yan. Kaya po minamahal. Kaya sa ating po minamahal, sa ating paglilingkod, habang tumatagal at binabasa mo ang banal na kasulatan, kahit yan ay paulit-ulit mong basahin, unti-unti ang nagliliwanag sa iyong puso at isipan. Yan po minamahal. Unti-unting tumatanim sa iyong puso at naiisagawa mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos. At pag nagawa mo ang kalooban ng mahal Panginoon, sabi nga, galak na galak ka sa araw-araw. Yan po minamahal. Kahit may problema ka, kahit nasa trials ka ng pagsubok, galak na galak ka. Dahil nasa iyo ang espiritu ng ating dakilang Diyos. Hindi ka hinihiwalayan. Habang tayo narito sa lupa, ay sadya naman pong andyan yung diablo. Ibig sabihin ay nandyan yung lagi yung trials. Pero isipin natin, lahat ng pagsubok ay hindi ipinintulot ng ating malapan, nalalampas pa sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, malalampasan natin yan. Yan po minamahal. Gagawa ang Panginoon ang paraan ng pag-ilag. Ibig sabihin, tutulungan natin yung ating sarili na talagang iwasan yung lahat ng gawa ng diablo. Kaya nga mga nakaraang gawain natin ang nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay mapapahamak. Isipin natin na hindi tayo taga-sanlibutan, kundi tayo estranghero lamang dito at tayo taga-langit na. Yan po minamahal. Tinatapos lang po natin yung ating tungkulin. Ang sabi ng Biblia, sa huling kapanahunan ay dadaan yung rapture. Yan po minamahal. Oh. At kukunin yung kanyang mga anak. Pag na-rapture na, ay yung maiiwan, dadaan na yung 666. Yan po minamahal. Oh. Tatataka na. Ay ngayon, kaya nitong nakaraang pandemic, 2019 po minamahal, marami ang nangamba at noon nga po sabi ko, ay kaya nga palang kunin ng gobyerno, sakupin lahat. O, na ang tao huwag makalabas. O kagaya ng pandemic na yon, hindi tayo makalabas. Yan po minamahal. Pupunta ka lang sa bayan. O, yan po minamahal. O, ay lahat ng kanton may mga checkpoint, ay malapit ka na. Katulad dito po minamahal, dyan lang labasan, may checkpoint na. Talagang nakukover. Ay yung mga na-rapture na, ay wala na. Ay yung naiwan, yun ang talagang hahanapin. Kahit kayo pumunta dun sa bundok, masusundan ka para ikitataka ng 666. Yan po minamahal. Pero para malangit ka, ay sa ipapugat ka ng ulo, ay napakahirap naman nun. Yan po minamahal. Kaya hanggat maaga pa, maglingkod tayo sa ating mahal Panginoon.
Kung may mga trials, mga pagsubok, alam po natin, hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Yan po, minamahan. Ang sabi ng bilang 23:19, ating basahin po, minamahan. Dito po sa aklat ng mga bilang, Kapitulo 23, talatang 19. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Amen. Kung anong sinabi ng ating mahal na Panginoon, kanyang gagawin. Sabi na ating nabasa kanina, walang pagsubok na lalampas pa sa ating pananampalataya. Hindi ipahintulot ng ating malapan na ibigay sa atin yung pagsubok na tayo ay talagang da-down. Yung down na. Yan po may namahan. Hindi ipahintulot ng ating malapan yun. Kung anong kanyang sinabi ay kanyang gagawin. Kaya makakalampas tayo. Yan po may namahan. Kung nais natin makarating sa langit, magpatuloy lang po tayo. Yan ang sabi ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay hindi tao nagsisinungaling, ni anak ng tao na nagsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinilita ba niya na hindi niya isasagawa? Yan po minamahal. Ang Diyos ay Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Yan po minamahal. Kung anong kanyang sinabi pag kayo nagpabautismo, ang sino mang magpabautismo sa kanyang pangalan ay maliligtas. Datapot ang hindi ay parurusahan. Yung mga hindi nabautismo ay pabautismo, andyan po yung parusa ng ating mahal na Panginoon. Yung mga nagpabautismo, sila po ay hindi mapapahamak, kundi ililigtas ng ating mahal na Panginoon. Sa mga nabautismo, naglingkod sa totoong bautismo, dito po sa gawain ito po ang masabi ko na totoong bautismo. Sapagkat sa lahat ng tumutupad at nagpapatuloy, laging sinasabi po may namahal na kailanman hindi ko natandaan na ako'y pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Sa oras ng pangailangan, andyan ang ating mahal na Panginoon, tinutulungan tayo. Yan po minamahal. Nangailangan ka ng pinansyal, dahil talagang kailangan po minamahal, pag talagang kailangan, bibigyan ka ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ay dumating na sa mga karamdaman. Yung isa natin kapatid po minamahal, dumating sa karamdaman, talagang taas na lagnat. Yung kanyang kaluluwa, humiwalay na, pumunta sa langit. Pagpunta sa langit po minamahal, nakita yung ating kapatiran, sabi, sis, bakit ka umiiyak? Yan po minamahal. Masaya dito sa langit. Ay iniisip, ay meron pa akong mga anak. Yan po minamahal. Ay di ang ginawa ng malapang, ibinaba sa lupa. Nung bumalik sa kanyang katawan yung kanyang espiritu, pinagaling siya ng ating dakilang Diyos. Nawala na yung lagnat, ibig sabihin, pinakita lamang sa kanya na totoo na mayroong langit. Kung ikay maglilingkod, magpapatuloy, makarating tayo doon. Yan po minamahal. Kaya sa atin po minamahal, anumang dumating sa atin, mga trials, mga pagsubok, magpatuloy lang. Bahala ang mahal na Panginoon dyan. Ang atin, bahala tayo maglingkod sa ating mahal na Panginoon, magpatuloy lamang. At ang Diyos naman po ay hindi tao na nagsisungaling. Kung anong kanyang sinabi, ay kanyang tutuparin. Kaya po minamahal, yung pangako ng ating mahal na Panginoon ng ating tingnan. Kaya tayo tinawag ng ating mahal na Panginoon ang ibig niya. Kaya tayo natawag sa ministeryo ang ibig niya, tayo maligtas. Kung tayo magpapatuloy, magtitis hanggang sa wakas, siya ang ililigtas ng ating dakilang Diyos. Kaya sa ating paglilingkod, sabi nga, masarap maglingkod sa ating dakilang Diyos. Maglingkod na may katotohanan. Pag naman may katotohanan ang paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon, paglaki na rito, galak na galak ka eh. Yan po minamahal. Yun ang ating masasabing ang buhay Kristiyano ay masamang tunay, masayang tunay. Kahit walang pera ay masaya. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Sabi naman ba, naku, napakahirap noon. Walang pera, masaya. Yan po minamahal. Lahat tayo nakaranas ng po minamahal. Minsan, pinahintulot ng mahal na Panginoon na pagsamba mo, naku, naiwanan mo pala yung iyong wallet. Ay, nandun ang pera mo. Yan po, ano kayo, balikan mo pa yun. Yan po minamahal. Yun ay simple lamang na sabi nangyari.
Pero ipinintulot ng atin para matingnan kung gaano mo iniibig ang ating dakilang Diyos. Kaya po minamahal, patuloy tayo po minamahal sa huling 2 talata. Dito po sa Roma, Kapitulo 3, talatang 7. Praise God. Dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 13, talatang 7. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Amen. Kaya sa ating paglilingkod, sabi ng Biblia, ibigay niyo ang lahat ang sa kanila'y nararapat. Yan po minamahal. Ibigay natin sa ating dakilang Diyos kung ano ang nararapat sa ating pinakamamahal, dahil tayo pinagpala na tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon. Ibigay na natin sapagkat ang Diyos naman ay hindi nagbibiro kung anong kanyang sinabi ang kanyang gagawin. Kaya nga sabi rito, ibigay ang lahat sa kanyang nararapat, buwis na dapat buwisan, ambag na dapat ambagan, takot na dapat katakutan, puri na dapat papurihan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya dito po, sa ating malagawain, bagamat minsan mahinihiling, ganito ang ating gawin. Sabi nga, meron tayong mga pagkakaloob, o hindi tayo magbigay. May mga project tayo, magbigay tayo. Yan po minamahal. Yung, sabi nga, tithes and love offering, yung, ang nakalagay ito, buwisan eh. O kung sa buwis, hindi tayo magbubuwis. Sa ating gawain, sabi nga tayo sa labo, pero ating ipagkaloob. Yung takot na dapat katakutan ang mahal na Panginoon. Pag ikay nagkasala, dun, matakot ka. Pag nagkasala ka, hindi ka nagtapat, matakot ka. Yan po minamahal. Dahil pag hindi ka nagtapat sa ating mahal na Panginoon, andan yung palaala. Lalo ka maghihirap. Sabi nga nung 5 may talento, yung isa itinago. Dahil talagang, ang sabi ng malapang, mabagsik ang ating mahal na Panginoon. Baka pag hindi na naibalik, ay siya parusahan. Yung 2, yung 3 hanggang 5, ipinagtrabaho. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Ipinagtrabaho nila. At yung 2, kumita pa ng doble. Naging 4, yung 3, naging 6, yung 5, naging 10. Ibig sabihin, nagdoble-doble. Pas nang bumalik, mahal na Panginoon. Ito po ang naging tubo. Dito ang tuwa ang ating mahal na Panginoon. Yung iisa na, itinago pa. Yan po minamahal. Nung bumalik ang mahal, una lang sa iyo, ay mabagsik nga ang ating mahal na Panginoon. Itinago ko po, dahil baka wala akong maibigay sa pagbabalik mo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kunin yung sa isa, ibigay dun sa 5. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Hindi siya tumupad, lalong naghirap. Kaya ang sabi ng Biblia, na ang kanyang utos, ibinigay sa lahat ang kanilang narapat, buwis na dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot na dapat katakutan, puri na dapat papurihan. O ating ibigay lahat yan. Ang Diyos ating pinapapurihan, niluluwalhati, doon natin ibibigay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Dito po minamahal sa ating uling talata, sa awit 105 talatang 15. Praise God. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 105, talatang 15, na sinasabi, huwag ninyong galawin ang mga pinahirang ko ng langis, at huwag ninyong gawa ng masama ang mga propeta ko. Amen. Yan po ang pangako ng ating dakilang Diyos. Tayo po ay nilangisan ng ating mahal na Panginoon. Tayo mga anak ng Diyos. Kaya pag tayo ginalaw ng dyablo, ay lagot sila sa ating mahal na Panginoon. Yan po minamahal. Tayo mga saserdote ng ating dakilang Diyos. Pag tayo ginalaw ng dyablo, ay ang kalaban nila ay ang mahal na Panginoon. Kaya po minamahal. Kaya mga nanguusig, inuusig tayo, matakot kayo sa aming Diyos sa pinaglilingkuran. Baka kayo balikan niya. Yan po minamahal. Kaya ayan po minamahal, naobserbahan natin yan.
Yung lahat ng mga nag-uusig sa atin, kumukot siya. Ang sasabihin, nako, mamamatay na yan, may sakit na. Aba, sila pa ang unang namatay. Yan po, minamahal. Yung ating kapatid na talagang malala ang sakit, hanggang ngayon, buhay pa. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Oh. Kaya ang sabi, pangako ng ating mahal na Panginoon, huwag niyong gagalawin ang aking nalangisan. Oh. Lalo tigit, huwag ninyong gawa ng masama ang mga propeta ko. Oh, yan po, minamahal. Ang ating dakilang Diyos. Kaya tayo mga anak ng Diyos, tayo mga lingkod ng ating mahal na Panginoon, may pangako ang ating mahal na Panginoon, may bilin siya sa mga gawa ng diablo. Huwag niyo siyang galawin sapagkat ang makakalaban nila ay ang ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po, minamahal, isang pagpapala, tayo mga anak ng Diyos. Lagi tayong safe sa ating buhay, sa araw-araw. Mayroong proteksyon ang ating dakilang Diyos. Kaya yung mga trial sa ating pananampalataya, pag ating binasa ito at ating inawa at ating sinunod, mawala. Yung mga pagsubok na yan, lalampas din yan. Yan po, minamahal, kung tayo magpapatuloy, maglingkod sa ating dakilang Diyos. Tayo po umawit sa ating pinakamamalapang ni Jesus. Hallelujah. At habang tayo po umaawit, ating patuloy sentro ang ating puso at isipan sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo, Amen. Hallelujah. wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, ialay. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalatin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Hallelujah. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, ialay. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatin ka. Hallelujah. Panginoon, kay putin mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Hallelujah. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin.
sa akin. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Lord to God, hallelujah. Panginoon, luwalhati ka. Hallelujah. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Mga minamahal, tayo po dadako po sa ating panalangin po, sa ating pangailangan. Kaya kung kayo po ay may mga karamdaman, ating idulugyan sa ating dakilang Diyos. Kayo po ay manampalataya na ito po ay pagkakaloob ng ating malapay ng kagalingan nagbumula sa Kanya. Purihin ang ating malapay na tayo po ay manalangin sa ating dakilang Diyos. Tayo po ay magsisi, purihin ang ating malapay ng Jesus. Opo, mapagpalang Diyos, amang banal sa pangalan ni Jesus, hapong ito, sa pangunit dalang na mga pastor, kung saan po kami nasupungan sa manigwang pagkukulang, pagkakamali, patawarin po kami malapang ni Jesus. At kahabagan po ang iyong mga anak, andirito, anuman po ang taglay nila mga problema, ikaw po maglutas sa malapang Panginoon. At patuloy mo yung pagpalain sa araw-araw ng kanilang pamumuhay, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, ikaw po magpala malapang Panginoon. Ikaw po mag-supply sa aming mga panamit, mga pagkain, dating spiritual at pagpapala, patuloy pagpalain natin yung mga anak. At patuloy kaming pagpala at iligtas sa maraming kaluluwa, 10 ng aming mahal sa buhay, aming dinalatang ito sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. At mga minamahal, inyong ipatong isang kamay sa parte ng karamdaman sa nakataas at ating isipin ng ating malapastor sa naglihan sa atin. Hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos, sa pangalan ni Jesus, hapong ito ay aming sinasaway ang demonyo, mga karamdaman, ang mga problema ng aming kapatiran, mga anumang uri ng mga karamdaman, diabetes, sakit sa puso, sakit sa baga, aming pinapalaya sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Sickness and diseases, mga kahirapan, kalungkutan, mga panghina, mawalang pananampalataya, aming pinapalaya sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat ng gawa ng diablo, pinapalaya sickness and disease. Cast out, be healed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Punin ating dakilang Diyos. Tayo pong lahat tayo tumayo at tayo po itatalo ng 3 beses. Sabay sigaw po na praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Punin natin malapangin, galipin sa mga kapatid. At ang buong kapurihan at kapasalamatan ay tanging sa Panginoon.